Agos ng ulan, Hello mga kayushi! Nandito po tayo ngayon sa kabayanan ng Victoria, Laguna, kung saan matatagpuan ang puon na natagpuan sa isang kahoy na dapat ay gagawing bakya. Kasama po natin ang nagmamay-ari ng puon na ito ngayon, si Miss Nori Sumilan. Hello po! Magandang araw po sa inyong lahat. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan tungkol dito sa kahoy na ito? So, buksan natin. Ito mga kayushi, yung sinasabi na puon, merong muka ng ating mahal na Nazareno. Jesus Christ. At ito po ay hindi inukit. Talagang natagpuan lamang. Paano po ba natagpuan ito? Paano nakita yan? Kasi naggagawa ng bakya yung lolo ko. Pagbak niya sa gitna, sumala yung itak. Kusan dito siya napapunta. Buklatin siya. May mukha ni Jesus Christ. Nakatakip ang mukha na may hingahan siya. Nung araw pa yan, siguro ito ay mahigit ng 150 taon. Sabi ng nanay ko, yung talaga may-ari ng anak. Pagkatapos ito daw ng araw, binibili na isang pare. Way back, ilang taon na nakaraan, 20,000. Imagine mo ang halaga ng 20,000. No? Pero hindi pinagbili ng nanay ko. Napaka-milagroso daw ng puong ito kasi marami nagtitirik na kandila dito. Elementary pa ako, marami pumupunta sa bahay. Ibig ninyo sabihin sa inyong bahay mismo sila nagtitirik ng kandila. Hanggang ngayon po ba tumatanggap pa kayo ng Sa mga altar? panata? Kasi nung napunta dito, lumipat na nga ako. Dati ang bahay ko sa Silangan, nagkaasawa ko. Hinahanap nila ito pag mahal na araw. Kasi nga, maraming, yung ibang mga pumupunta dito, like born again, pag nakita nila, kinikilabutan sila. Kasi napapaiyak sila, bumabalik sila dito para magtirik ng kandila. Saka marami dito, nung pagmahal na araw, nakita ko sa simbahan, kasi sinisimba ko ito pagmahal na araw, ay napunta dito. Dati nga, nung maliliit ako, marami napunta dito sa bahay namin. Pero, regardless nung religion ng tao, ito po ba ay nakapagdulot na ng milagro, tunay na milagro, o kahit na anong kwento sa mga naging panata dito? Sabi po yung mga dating kapitbahay lang, sabi ng nanay ko, yung mga naagasa, nagtitirik ng kandila, gumagaling. Saka, bata pa ko, pero nung araw maraming dumadayo, taga-ibang lugar dito para magtirik. Isa na akong nagkasakit ako. Siguro isang bulati na lang ang ipipirma sa akin. Dahil sa akin pananalig, at ayaw kong sabihin na ako'y kumuha ng kapirasong kahoy dito. Inalagay ko sa cotton na kamiseta, nilalagaw ko sa tinig. Pero ngayon po, kung ito ay bibilin din sa inyo, kagaya ng naging kwento noong unang panahon, ito ho ba ay magiging, may iba ba ang storya? Ibebenta nyo ba? Hindi ko ibebenta ito kasi ito mamanahin na ng mga anak ko. Hindi ito ibebenta. Napaka gems o malaking kayamanan sa buhay namin. Tumatanggap pa ho kayo hanggang ngayon ng mga gustong magdasal o makakita nito? Siguro po, kasi po nilalabas ko ito pag mahal na araw. Saka yung ibang mga nakakala matatanda doon, pumupunta ito, lagi nilang tinatanong po ni Seriaco Gomez. Seriaco Gomez. Sa may-ari. Kasi nakuha niya ito nung binata pa siya, 20 years old pa siya. Namatay siya noong 1964, 120 years old. Imagine mo kung ilang taong na ito. Ito po yung talagang mukha niya. Nasa loob po talaga ito. Gumagalaw siya pag ganito. Kasi po marami nag-aakala dito na ito ay inukit. Kasi po pag inukit niya ang mukha, hindi siya gagalaw. O gumagalaw po siya. Gayaan lang po siya. Hindi ko po pinadududot ang mukha. Sa tabi lang, gayaan po. Tapos ito po yung hingahang niya. Tapat na tapat po. Pag gayaan po niya, may butas po ito. Tapat na tapat siya ilong niya. Ang butas. Tapat na tapat siya ilong. Hindi ho, matagal ko na ito kasama. Nang minsan naglilinis ako. Aba, may hingahan pala. Nagitla pa nga ako. Kasi ang tagal ko na kasama. Kailan ko na natuklas ang may hingahan pala. Amazing. Napakalapit na po ng mahal na araw. At syempre, ilan sa ating mga manonood o marami pa sa ating mga kababayan ay panatiko, mga panata na naniniwala na kapag nagpunas ng panyo, ng hula, ay merong swerteng niladala ito. Papayag po ba kayo kung kayo ay pupuntahan dito sa inyong tahanan sa Victoria, Laguna? Oo, basta makipag-coordinate muna sa inyo. Kasi nagtatrabaho na. Pag walang pasok, hindi natin pwede ipagkain.
Ito po ba, Tita Nori, ay nasasama sa mga prosesyon? Sinasama ko kasi nakagisna ko ng dinadala ng nanay ko tuwing Biyernes Santo. Pero pag may time ako ngayon, pag Wednesday na may prosesyon, sinasama ko. Saka sinisimba ko siya ng Huwebes Santo. Biyernes Santo, sinasama ko sa prosesyon. Mga pari po, meron po ba silang comment dito? Wala naman po. Basta, Father, magpapabless po ako. Nakuha po ito sa kahoy. Binibless naman nila. Hindi na ako masyadong, Father, gano'n, katulad na iniipukong mo. Masyado mo i-commercialize, gano'n. Basta, ang kuha ko lang mabless siya. Pero lagi naman itong nabe-bless. Like, pag nagpupunta dito si Father Ponte, Romy Ponte, my friend, dati dito siya, Cura Paroko, binibless niya kapag siya napunta. Kasi katulad din natin sa mamahayag sa Philippine Daily Inquirer siya. Dati siyang editor-in-chief ng Barangay Journal. Alright. Ang dami talaga nating natututunan sa ating segment na Let's Go Guys. Talaga nga pong kakaiba ang poon ng mahal na Nazareno na nakuha sa kahoy na dapat ay gagawing bakya. Tita Nori, yung po bang lolo ninyo na gumagawa ng bakya, dumami ba yung production niya ng bakya? Anong araw, maginhawang kanyang pamumuhay, saka marami siya naipon ng pera. Kasi nung araw, natatanda ko doon sa bahay niya, yung kawayan, punong-puno lagi ng pera yun. Oh, marami, naabutan pa namin yun ng ate ko. Nagtatrabaho kong ate sa Malacanang. Marami siyang naipon na pera. Tara, pumunta tayo dito sa Victoria, Laguna at silipin natin ang post na mahal na Nazareno sa pangangalaga ni Tita Nori.